May mas malakas na puwersa na nakikita ang ilang political analyst kung bakit nalalantad na sa publiko ang mga issue ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. These crimes cannot be kept hidden from the public. Tingnan mo, who exposed this? It is nature. It is God. It was God. Para sa political and constitutional law professor na si Attorney James Reserva, may tuturing na divine intervention ang pagkakalantad sa mga isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. government. Ayon sa kanya, mismong kalikasan na ang naglantad ng mga isyu, partikular na sa flood control projects. Sa kanyang 2024 State of the Nation Address, ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 5,500 flood control projects na natapos raw sa kanyang termino. Pero nasubok ang mga proyektong ito nang tumama ang sunod-sunod na malalakas na mga bagyo noong 2024 na nagdulot ng pagbaha at pagkasawi ng maraming tao. Dito lumabas na maraming ghost, ampaw at substandard na mga flood control. Sa lalim siguro nitong usaping ito, sa lalim, sa dami ng taong involved o mga personalidad, hindi mo na siya basta-basta mapapatining. Kasi sa pagkakataong ito, gagawa ng pagkakataon ang poong may kapal na talagang mapanagot at yun yung siguro sinasagot ng poong may kapal, yung dalangin siguro ng bawat isa sa atin na talagang mapanagot na, kasi ito hand of God na tong nangyaring in terms of turn of events. Samantala, para kay political analyst at strategist na si Professor Balutiquia, indikasyon rin ng divine intervention ang hidwaan sa loob ng administrasyon. Kamakailan, nagbanta si former House Speaker Martin Romualdez na ilalantad ang umunoy mga sabuat sa korupsyon kasunod ng mga banta ng political demolition sa kanya. Alam mo, mayroong isang napakalakas na power na nagpapakita sa taong bayan. Ito yung nangyari. At ito yung katotohanan. Kuminsan sa mundo ng politika, nawawala siguro yung pagsentro sa Diyos. Si Romualdez ay pinsang buo ni Pangulong Marcos Jr. at nagsilbing speaker sa unang 3 taon na administrasyon. Una na rin itinuro ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico, Senator Romualdez at Marcos Jr. bilang umunoy pinagdalahan ng male-maletang kickback mula sa flood control projects. Pero ngayon nakikita natin, who would even think na matutuloy yung oral arguments? Who would even think na mangyayari yan after they decided not to impeach the president and only the vice president? Who would think that there will be a brave 18? Nobody knew. We were just waiting for everything to fail, but it did not fail according to our plan. Naniniwala naman sina Tiquia, De Torres at Reserva na magtutuloy-tuloy na ang paglantad na katotohanan dahil may mas makapangyarihang puwersa na nagdidikta nito na mas makapangyarihan pa sa mga abusadong politiko. Now that we are finding the pieces of the puzzle, nabubuo natin yung puzzle, unti-unting natin nakikita sino ba ang dapat pagkatiwalaan at sino ba ang dapat talikuran dahil binaboy niya at binastos yung mandato ng bayan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.